Sir, o eto, yung leader nila na si Mike Defensor, mga bossing, no? Itinatanggi, wala daw siyang kinalaman dito. Pakinggan ho natin. Ano po bang reaction nyo? Atras natin. Mike Defensor. Ano po bang reaction nyo? Yes, sir, para sa akin, sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga kanyang tanong, sir. Kasi sa akin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Parang yung manginginom lang di sa kanto, biglang, Stoy, halika na dito, sumama ka na lang dito, no? Meron kang script, meron kang babasahin. Ang gagawin mo lang, ituturo mo lang, tapos tahimik ka na. O, tapos para sa bayan na. Yung mga sasabihin mo, Sana hindi kami gipitin, hindi nila ipapalibredibility namin. Yan na naman. Iayos nyo yung mga salaysay ninyo. Hindi yung tipong pangmaritesan lang yung salaysay ninyo. Tapos ang ano nila, sana wag po kaming gipitin, wag niyo po kaming gipitin. No, ginigipit po kami kasi isinasalaysay namin ang katotohanan. Yung katotohanan nila pabago-bago ho, mga boss. Kung baga sa boxing, panis, bara-bara, laging supalpal daw ho, mga kababayan. Kasi kami, from the beginning, walang ginalaman si Sir Mike Defensor. Siguro sabi ni Mike, Ustoy, nadadamay na ako eh. Lalo ako madidiin dito eh. Meron na nga akong kinakaharap na yung kwari-kwari sa akin. Tapos ito, madidiin pa ako. Sabihin nyo, wala akong kinalaman dito. Sabihin nyo, tumutulong lang ako. Sino naman maniniwala dyan? Di ho ba? From the very beginning kami, decision namin ito buo. Nailahan na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang ng Pilipinas para Ayop sa script si Bossing, yung anak namin. Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin ng sulong yung mga anak namin? Saan namin ang pundo ng... Iisa lang yung kanilang mga script. Pare-pareho lang yung kanilang mga sinasabi. Naku, yari kayo kay Trillanes. Bakit? Sinampahan ho sila ng kaso, di ba? Mga kababayan. Sinampahan ng kaso ni Trillanes. Alam niyo po, mga bossing, halata po na puro katarantaduhan lang yung mga pinagsasasabi nitong mga ito eh. Kung maalala niyo ho, meron silang interview kay Jessica Soho. No, putulin lang natin. Ipakita lang ho natin. Yung interview nila kay Jessica Soho, mga kababayan, una, sinasabi ni Baligod, siguro narinig na ho kasi, nasasampahan sila ng kaso. No, ito yata yun. Sana tama ako. Mo, Bernard. Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos. Hindi ito. Ito yung ito yung lima Sabi 5 maleta daw tapos yung isa naman 3 maleta. Meron dito yung kay Trillanes na sinasabi nila mga bossing hindi naman daw nila nakita talaga na may pera or whatever. Tapos yung isang naman nila, interview naman nila, nakita naman daw ho. Andali, nasan ba yung kay Trillanes na yon? No, ito yata pakinggan natin to. At claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o Nung pagkatapos pong magpahayag ni Antonio Trillanes, mga kababayan, na yung pagkatapos nilang makita yung pahayag ni Antonio Trillanes, nakakasuhan daw po sila, mga bossing, biglang ito na yung sinabi, hindi naman nila nakita. Di ba? Pakinggan nyo. that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o They are not claiming na nakita nila yung $2 million binigay kay Sunny Trillanes. kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong Wala daw. Nakita nyo ho? nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang Narinig lang. Sa madaling salita ho, mga kababayan, na marites lang ho nila, mga bossing. Di ba? napagkakaalam Yes. ni Mark at saka ni John Estrada. Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. hindi lang
Magkaiba na to. Pakinggan nyo yung mga susunod na sasabihin nila dyan. Nang po yun, nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. So ngayon, sige nga mga DDS, pakipaliwanag ho sa akin kung paano nyo sasabihin ngayon. Ano po? Na dapat paniwalaan itong 18 marites. Na yung 6 daw dito sa 18 marites ay may kinakaharap na kasong murder. Sabi ho yan ni Ombudsman Boying Remulla. Tila naging taliwas Ulitin ko, ayan, pati si Jessica Soho, tila naging taliwas. Pera, nadedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Pero, Ha? O, tuloy pa, meron pa yata. di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't Gaano kadami ho yung $2 million, mga bossing? No? Gaano kadami ho? Eh di kapag pasok no sa airport, sandali, ang dami mali-maleta yung dala ninyo, ang daming pera niya na. Oh, saan nyo ano yan? Saan nyo kinuha yan? Saan galing yan? Oh, makakasuhan pa. Money laundering pa. Na manyunyus pa ho yun. Di ba? think Trillanes is guilty of any crime. Is he for assisting the ICC inspectors? Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kinidnap si Duterte. Ulitin ko lang ho mga bossing, no? Paano i-connect? Bakit biglang kinidnap si Duterte yung nabanggit ni attorney? Assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kinidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. Oh. Kaya naniniwala ho yung ibang mga kababayan natin na ito pong mga pagsama kay Trillanes na may 2 milyong dolyar na ipapasweldo sa ICC, eh para naman po doon sa tatay nila. Para i-discredit po si Trillanes at ang ICC, mga bossing. Tingin ko kahit naman i-discredit nyo na i-discredit yan siraan nyo ng siraan, wala din mangyayari. Tuloy pa din ang mga pagdinig sa kaso ng dating Pangulong Duterte ho, mga bossing. Yun ang nakikita ko doon. No? Walang epekto. Tuloy mga baligod. Ay, kasama din po pala si Baligod doon sa kinasuhan ni Trillanes. That is a crime, kidnapping. Binigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Ayun, parang nakakalimutan talaga nila yung mga sinasabi nila. Wala man lang kumakalabit sa kanila, uy pare, nung isang beses sinabi mo, nakita natin. Tapos ito, sasabihin natin, hindi natin nakita. Magmumukha tayong gago sa mamamayang Pilipino ni ito. Sabi ni Nick Candido, paulit-ulit yung narrative nila na kinidnap yung poon nila. Kaya yun ang nangyari, sir. Yung paghingi nila ng interim release hindi mapayag-payagan. Kasi dahil po diyan sa paulit-ulit na kinidnap daw po ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Tuloy. Definitely it's a spin kasi kailangan nilang palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Diyos ko. Baka mamaya nga si Kaufman pa nagutos dyan sa mga yan. Ang gawin nyo, mga DDS, mga Duterte, palitan nyo na si Kaufman. Mukhang paikot lang si Kaufman Mukhang lahat ng hiling at lahat ng gustong mangyari ni Kaufman, puro naman mga kababayan, puro palso. No? Hanggang ngayon wala pang ikinasasaya, ikinagagalak yung mga DDS, mga boss.